ma'am. Good morning. Good morning po. Ma'am, Bakit? hindi po sumasagot ma'am eh. Kanina pa ako dito eh. Huminto lang muna tayo dito sa may Shell, sa may C5. Mga kasabi, lakas ang ulan, grabe. So, lugi yung, lugi yung biyahe natin mula Las Piñas hanggang dito sa Marikina. Good morning mga kaswabe! Araw naman ng Sabado, araw ng sideline. Biyahe tayo sa Lalamove. Time check, 9:02 ng umaga. Andito tayo sa gasoline station, nakapagpapultang pa tayo. Tapos na-reset na rin natin yung trip A natin sa zero mga kaswabe. Sideline goal natin, kagaya na dati, 3,000 pesos na gross income. Sa dulo ng video, summarize natin lahat ng mga bookings na nakuha natin. Kung regular ba siya, priority, kung oras na siya nakuha, anong oras na yatid, kung nakapag double booking ba tao, single booking lang. Tapos lista rin natin lahat ng kinita natin. Magkano kinita natin sa Lalamove, tapos kung may tips tayo nakuha para alam natin kung magkano yung gross na kinita natin. Tapos babawas natin lahat ng mga ginastos natin, diesel, budget for car maintenance, pagkain, para alam natin kung magkano yung net, yung malinis na take home pay natin ngayong Sabado na sideline natin mga kaswabe. So, abang-abang muna tayo ng booking. Sana makarami tayo. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ni Lalamove ngayong araw na to. At kung may hit natin ang ating sideline goal na 3,000 pesos. Okay mga kasabi, habang tayo ay nag-aabang ng booking, update ko muna kayo sa ating segment. Ating segment na... Ano ang masasabi ni Kaswabe? Meron tayong kaswabe, si Sir Jerome Sevellejo. Sabi niya, boss, halimbawa ma-scam ka. Tutulungan ka ba ng Lalamove para mabalik ang pera na na-scam sa'yo? Ang masasabi ni Kaswabe. Ang mga nabasa ko sa Facebook group ng Lalamove drivers, mga kaswabe, hindi ka tutulungan ni Lalamove kapag na-scam ka. Kaya talagang payo ko dati pa, umiwas tayo sa mga abono bookings mga kaswabe. Hindi ka naman sinasabing lahat, no? Pero karamihan talaga dyan sa mga ganyan mga bookings, mga scam yan. Yung babayaran mo muna, tapos may bibigay sa'yo na items. Pagkatapos, pag i-deliver mo na, wala nang hindi na makontakt yung nag-book, yung pick up or yung delivery, or pagpunta mo, ano pala, bakanting lote pala. Tapos hindi ka naman babayaran, di ba? Tapos maaabala ka pa kasi nagpunta ka doon, akala mo may kikita ka, tapos babalik ka na naman sa pick up location, magrereklamo ka sa barangay. Naubos yung oras mo, masama pa loob mo, nawalan ka pa ng pera. So, hanggat maaari, umiwas tayo sa mga abono bookings kasi ang pananaw ko kasi dyan mga kaswabe, pwede naman sila mag-bank transfer silang dalawa, no? Yung buyer at saka seller. Pwede silang magbayaran via GCash. Bakit pa dadaanin pa sa atin? Bakit pa tayo mag-aabono? So, hindi na... Mayroon talaga mga tao na hindi lumalaban ng patas mga kaswabe, na nananamantala. Kaya... mag-isip-isip tayo kasi yung mga bookings na yan, lalo na magdadagdag pa yan, plus 1,000, plus 500 para talagang pain yan para kunin mo yung bookings para mag-abono ka. Pero magkano nga lang kikitain mo doon, parang 80 pesos yung para sa buy for me na service, tapos babawasan pa yung nilalamove ng commission, so parang 64 pesos lang makukuha mo para sa pag-aabono. So parang hindi sulit yung 64 pesos para sa risk na maglalabas ka ng 2,000, 4,000, may mga 5,000 pa nga na abono minsan eh. So yan mga kaswabe, ang masasabi ni Kaswabe, umiwas tayo sa mga abono bookings. Mas gugustuhin ko pa na nakatambay na lang, mas zero na lang tayo sa araw na yun, wala tayong makuha bookings kaysa mag-negative pa kasi nag-abono ka, hindi nabalik ang pera sa'yo, masama pa loob mo, naabala ka pa. So, sana makatulong mga kaswabe. Iwas tayo sa mga abono bookings. Number you have dialed is either unattended or Hello ma'am, sa Lalamove po ma'am. Good morning. Good morning po. Ma'am, Bakit? hindi po sumasagot ma'am eh. Kanina pa ako dito eh. Huminto lang muna tayo dito sa may Shell, sa may C5. Mga kaswabe, lakas ang ulan, grabe. Lugi yung biyahe natin mula Las Piñas hanggang dito sa Marikina.
Din po sa Las Piñas, dadalhin po sa may yung Batasan San Mateo Road banda, ma'am. Oo, kuya, mga box yun. Mga box, ma'am. Oo. Diyan po ba yung bayad, ma'am? Sa may San Mateo Road? Batasan? Sige, ma'am. Tawagan na lang yung Hmm. sa pick-up. Yes, ma'am. Tinatawagan ko. Hindi sumasagot, ma'am. Ay, hindi mo sumasagot. Pero anyway, ma'am, papunta na rin naman po ako. Malapit naman na po ako doon. Sige, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Bye. Okay, mga kasama. Time check, 10:27. Nakailang lipat rin tayo ng pwesto kasi nga nag-aabang tayo ng maganda-gandang booking. So, itong nakuha natin, naaayon naman no, doon sa set natin na discarded. So 300 kg siya na priority. Mga boxes raw sa ni Madam. Doon raw sa may Batasan San Mateo Road yung delivery. So paid via cash. So hindi na ito masasabihan. Una, 300 kg siya. Malamang puno. Pangalawa, priority siya. So hindi talaga natin masasabihan. So tinatawagan natin sa pick up. Hindi sumasagot. Pero puntahan na natin. Medyo malapit lang naman to. Ano raw, mga 3.5 kilometers away, sabi ni Waze. Hello? Hello ma'am, salamat mo po ma'am, good morning. Good morning po. Ma'am, Bakit? hindi po sumasagot ma'am eh, kanina pa ako dito eh. Pero puntahan mo yung mismong address na bibigay ko. Yung problema ma'am, nandito ako sa yung mga addresses nila ma'am, block 4 lot something, block 3 lot something, wala pong Okay. Sige, wait lang. Isi-send ko yung number mo, kuya. Wait lang. sige ma'am, salamat po ma'am. Salamat, kuya. Bye. The number you have dialed is either unattended or Okay mga kasama, siguro mga ano na rin tayo, naghihintay dito sa nakapark tayo dito sa tabi ng kalsada. Andito tayo sa may pin location. Ang problema, yung address nila parang 4 na digits, parang 1345 ganun. Kaya lang yung mga address dito sa kalsada to, block 4 lot something, block 3 lot something. Tapos tinawagan natin si Madam doon sa delivery, yung order contact. May message nga raw niya. Nag-text na rin naman ako doon sa pickup. Hindi sumasagot sa tawag o sa text. So, hintay pa tayo mga kasabi. Hintayin natin sana makontak nung nag-book. Hello ma'am, salamat po ulit. Okay na ba yan? Hindi pa ma'am eh, tinatawagan ko, tinatext ko rin ma'am. Di ako sinasagot ma'am. Wait. Kasi kausap ko sila ko na yung number. Bakala ko walang okay na kasi hindi na tumawag. Sige, follow up ko ulit ako yung Sige ma'am, salamat na ma'am. Bye. Ano ba laman ito ma'am? May malaki. Nakakala niya ako, walo kasi yung malaki. Okay mga kasama, na-pick up na natin. In-confirm ko kay ma'am. Kasi 5 boxes lang to, tapos may isang plastic. Kaya sabi ni ma'am, 8 raw. 2, 4, 5, tsaka Okay raw, baka raw nagkamali lang siya. So na-pick up na natin. Dali na natin to sa may Batasan San Mateo Road mga kaswabe. Check natin kay Waze. Halos 2 hours, 37 kilometers away mga kaswabe. So atid mo natin, solo booking lang to kasi priority. Okay mga kaswabe, along the way tayo na, papunta tayo sa may Batasan San Mateo Road. Malayo-layo pa to. Matagal-tagal yung biyahe, halos mga 1.5 oras pa to. Nag-park muna tayo, update ko muna kayo. Si Lalabog kasi, di ba, nag-update siya. Nung nakaraan na video ko, in-update ko rin kayo tungkol dito. Pero ngayon, nadagdagan yung updates niya. So, this is a pickup tab. So, nandun yung home, nandun yung mga available na bookings para sa'yo. Merong along the way, yung supposedly is, pwede ka mag-set destination or papunta nga dun sa pupuntahan mo. Tapos yung above 50 kilometers, dito mo pupunta. So, 5% na commission dito nilalabog. Ito yung mga long distance, no? Tapos dun sa others, dun mapupunta yung mga yung mga hindi mo sinelect dun sa filters, no? So balik tayo sa home. Ang filters ko ngayon nakaselect 200 kg sedan tsaka 300 kg at saka yung now. So yung mga later today, yung mga scheduled bookings at saka scheduled bookings sa mga susunod na araw, dun yan mapupunta sa sa others. Pinag-aaralan ko pa tong along the way. Kaya na medyo natawa lang ako kasi nasa Las Piñas tayo, pupunta tayo ng Batasan San Mateo Road sa Batasan Hills, no, Quezon City. Pero ang mga along the way na pinakita niya sa akin kanina, Nobeleta to Taytay. Ano ba to? Meron pa ako dito nakita, parang Batangas City yung pick up mga kasabi. 23 kilometers away, Horseshoe to Pasong Tamo. Pero parang ang labo naman ako, kunin ko Cainta to Valenzuela. Parang malabo. Pag-aaralan ko pa itong along the way, pero yun yung update, medyo nakakalito itong along the way na to. Parang hindi ko magagamit. So anyway,
tingin-tingin lang tayo, pero malamang di rin naman tayo makakapagsabay kasi nga priority to. In-update ko lang kayo, medyo kamot ulo si Kaswabe dito sa along the way, parang weird. Okay mga kasama, time check 12:22. Huminto lang muna tayo dito sa may Shell, sa may C5 mga kaswabe, lakas ang ulan, grabe. Pero mas malakas kanina, pero yun, pinakita ko na sa inyo. Okay mga kasama, time check 1:13. So priority yung booking natin, no? Las Piñas to Batasan Hills. Pero nung nandito tayo sa may Commonwealth, may na-swipe tayo mga kaswabe, priority rin. Pero buti lang binigay nila Alamove. So nung na-swipe ko siya, parang 500 meters away lang siya. Cake! Isang medium size na cake, tapos may isang box ng mga cookies mga kaswabe. Ang pagdadalan sa may Las Piñas, so babalik tayo. Priority nga lang siya, 200 kg. Pero goods na rin kasi hindi tayo matatenga. Pagkatapos maganda naman yung rate niya mga kaswabe, tapos kabisado naman natin yung daan. So atid na natin itong unang booking natin, 3.7 kilometers na lang, papunta tayo dun sa may Batasan, San Mateo Road. Okay mga kasama, time check 1:32. Na-drop off na natin yung 5 boxes at saka yung plastic. Binayaran tayo ni ma'am 820 via GCash. 809 lang yung bill niya, so nice. Tayo ng 11 pesos. All goods mga kasabi. Yung cake nga pala, binayaran na tayo doon kanina. Exacto! Walang labis, walang kulang. So ito din natin to, 46 kilometers, 1 hour 40 minutes away, sabi ni Waze. So hindi tayo makakapagsabay dahil nga priority to, pero all goods na rin. At least swabe lang yung biyahe. Okay mga kaswabe, kung interesado kayong mag-apply sa Lalamove, ito yung step-by-step guide kung paano mag-apply. Tapos paki-input na rin yung aking referral code. Baka naman! So, lugi yung biyahe natin mula Las Piñas hanggang dito sa Marikina. Medyo gabi na mga kaswabe, dito na rin tayo sa south, so kapag tayo pauwi, malamang wala tayo makukuha to pauwi. Olats! Okay mga kasama, time check 3:36. Na-drop off natin yung cake at saka mga cookies, all goods. Pero bago tayo dumating mga kasabi, may na-swipe tayo 4 kilometers away, Las Piñas, tapos ang pagdadalan sa Marikina. So booking number 3, pagkain raw to, regular yung booking. Sana masabayan natin kasi panay priority yung dalawang nakuha natin, so hindi tayo nakapag double booking. Okay mga kasama, time check 4:08. Na-pick up na natin yung mga pagkain. Mga ano siya, mga 5 o 6 na tray ng mga pagkain. Tapos mayroong isang cake, may 2 soft drinks, tapos may mga balloons. Padali natin doon sa Marikina, 33 kilometers away, 1 hour 45 minutes. Pero dahan-dahan lang tayo kasi regular lang to eh. Baka makachamba tayo ng may sasabay. Okay mga kasama, time check 6:11. So lugi yung biyahe natin mula Las Piñas hanggang dito sa Marikina. Umulan na lang, wala tayong naisabay mga kasama, pero ganun all goods. Dito tayo sa Marikina, abang-abang na tayo ng booking pa uwi. May mga bookings kanina gusto ko sanang kunin na, kaya lang pa south, kaya lang puro priority, so hindi na naman natin masasabayan. So goals, lugi na naman tayo pag ganun. Sa planggana kung kasya, para sure siya. Kung kasya. Maalog-alog. Yan. Teka ma'am. Hindi yata kuya kasi Hindi? na baka Ay, sige ma'am. oo, yung pinaka-ano niya. Ay, doon ko na lang sa dulo ma'am kasi mag-i-slide yan. Kasi ipitin ko na lang sila. Palangga kasi sana kaya lang. Ipitin ko na lang ng ganyan ma'am para hindi. Sige po. Tapos na rin po yung magbabayad. Okay mga kasama, yung time check 9:05 ng gabi. So mula doon sa drop off natin doon sa Marikina, tumambay tayo doon mga 1 oras, hindi na tayo booking, wala.
lumipat tayo ng pwesto doon sa may Marcos Highway. Tambay rin tayo doon, isang oras din, wala. Tapos gumapang na ulit tayo. May nabot na tayo dito sa may, sa may Carlos Garcia ba? Yung E. Rodriguez Junior Avenue yata ito. Dito sa may C5. Tapos dito lang tayo nakapag-swipe mga kasama. Dito sa may Bagong Bayan. Na-pick up na natin cake ang pagdadala sa Makati. Gabi na. Pang-apat na booking pa lang natin. So tagbuong natin ito mga kasama. Sana may sabay pa tayo. Okay mga kasama, time check 9:43. Ni-drop off na natin yung cake. Binibigyan lang ni ma'am dito sa kay Kuya Guard. Sinend niya yung payment via Gcash. Exacto! Walang lapis, walang kulang. Medyo gabi na mga kasama. Dito na rin tayo sa South. So kapag tayo pauwi, malamang wala tayo makukuha ito pauwi. Olats! Okay mga kasama, time check 10:16 ng gabi. So lagpas 13 hours tayo sa kalsada ngayong araw na ito. So matang ulo, si Kaswabe. Olats tayo mga kaswabe. Ang baba-baba nakikita natin. Ang nangyari kasi una, nung umaga, lagpas 1 hour ata tayong bakante, no? Ngabang ng booking. Priority booking nakuha natin. Tapos may kasunod kaagad na priority booking. Bumalik tayo Las Piñas. Tapos may kasunod rin kaagad na regular pero hindi natin nasabayan. So single booking. Pagkatapos sa Marikina na nga, tumambay tayo isang oras, lipat tayo ng ibang pwesto, tambay ulit isang oras. Tapos basta, lagpas 2 oras tayong walang booking. Tapos yun na, nakuha natin. Isang booking na naman. Walang kasabay. So total naka-4 lang tayo na bookings mga kalabi. Olats tayo. Pero ganun talaga eh. Hindi naman talaga sigurado ang kita dito sa Lalamove. Swertihan lang rin paminsan-minsan. Yun mga kalabi. Ito ang Sabado sideline natin. Olats. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa ulitin. Ingat-ingat sa pagmaneho para ang biyahe natin ay laging swabe.